Tama mga kababayan, talaga yung ating mga analysis na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi man siya kontra sa impeachment, hindi siya kontra na ma-impeach si Sara Duterte. Yung statement ng ating Pangulo na hindi siya pabor na ma-impeach si Sara Duterte, tapos nag-text siya sa Congress na leak. May malalim na kahulugan mga kababayan kung bakit yun na-leak. Biglang ikinalat ni Katon Ying yung leak. O ngayon, luminaw na mga kababayan. Una, after na yung INC, Iglesia ni Cristo, mag-prayer rally for peace. Pagkatapos, nag-react si Enrile. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tamaan niya si Enrile. It will become a very bad precedent kung ang susundan na niya natin yung posisyon ng Iglesia ni Cristo. Iyaban niya to follow the rule of law. Sabi ni Enrile, biglang nag-react yung ating Pangulo. Tama niya si Enrile. Ngayon lalo na luminaw na talagang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi natin sa ating mga analysis, will respect the rule of law ever since yan ang kanyang posisyon and the independence of the Congress. Kasi may mandato yung Kongreso. Hindi yon pangingialaman ng ating Pangulo. Although, personal na posisyon niya, hindi niya ini-encourage. Yun ang tamang term dun eh. Hindi niya ini-encourage. Kasi nga, it is a storm in a teacup. Iniwan niya, magagalit lang ang mga tao sa isang bagay na unimportant. Sara Duterte niya is unimportant. Ngayon mga kababayan, nagsalita na yung Little President sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Padisakto yung ating mga analysis na yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi man talaga kontra sa impeachment at irerespeto niya ang magiging desisyon ng Congress. Ayan yung paliwanag ni Lucas Bersamin mga kababayan. Sabi ni Lucas Bersamin, Marcos not blocking impeachment move versus BP Duterte. Malinaw na po. Para niya, Mr. Maravillas, nagpo-Poncio Pilato ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong nagpo-Poncio Pilato? Consistent yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mali lang yung interpretation ninyo. Lalo ng mga DDS. Pero kami, alam namin na mga supporters ng ating Pangulong Bongbong. Alangan man hindi ito impeach mga kababayan na nagbanta na sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at saka kay Martin. Bad precedent po pag hindi tinanggal si Sara. Hindi lang yung kanyang pagbabanta, kundi yung paggamit niyang mali sa confidential funds. Hindi pwedeng hindi panagutin sa ating batas mga kababayan yung kanyang pagsalaula sa taxes ng ating mga kababayan. Yung ating Pangulo, sabi ko mga kababayan, naghihintay lang ng tamang timing. Pag ang Pangulo nakita niya na nahilot na yung Senado, kung sino naghilot, hindi ko po alam. Itong statement na to mga kababayan ng ating Executive Secretary si Lucas Bersamin ay nagpapahiwatig ng green light that the palace is giving a green light to Congress to impeach Sara. Nakita ninyo, yung majority black, mga kababayan, the majority members ng Congress, hindi pa po gumagalaw. At si Secretary General Rinaldo ng Congress, hindi pa sinasubmit po. Kasi siguro wala pang instruction si Pinsan ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez. Hindi pa nga po nakakarating sa opisina ni Martin Romualdez. Kasi nga po, naghihintay ng tamang timing. O ngayon, baka nahilot na po. Pero kulang na sa panahon siguro. Baka after election. Pero tingnan natin. Sabi ko, before election, pag nahilot ito, may time pa man. Pag pinirmahan ng 103 members ng Congress, immediately pwede itong isubmit to the Senate
for the impeachment trial. At sabi nga po ng mga nakakaintindi nito, it will be a continuing case kahit bago na ang komposisyon ng Senado. Kung hindi matapos kasi may election po tayo, aabutin ng campaign period, baka mawala ng panahon yung ating mga senador na ma-take up ang kaso ng impeachment kay Sara Duterte. So, ganon. Ganon din yung apprehension ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba yung sinabi niya? Gahol sa panahon, mga kababayan. But anyway, bigay ko sa inyo yung naging statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang Palasyo Malacanang hindi po arangin ang impeachment laban kay Sara. Talagang sinabi na po ng Palasyo na sa ating reading, it is a green light on the part of the Palace giving a green light sa Congress na ikasana. Bitawan na ang sword of Damocles laban kay Sara Duterte. Nagpa-press con po si Bersamin. Sabi diyan, Executive Secretary Lucas Bersamin refuted the claim of lawmakers from Makabayan Bloc at the House of Representatives that Marcos alleged interference was delaying the impeachment proceedings against Duterte. Sabi po ni Bersamin, he is not blocking. He cannot do that because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that, sabi ni Bersamin. Hindi man po pwedeng mangyalam ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin pa na pinsan niya si Speaker Martin. Pero hindi man pwedeng mangyalam sa trabaho ng Congress. It is the mandate of Congress na pag may isinabmit mga kababayan sa kanila na verified complaint, impeachment complaint, tapos na-determine na it is sufficient in form, then kailangan nilang i-process. Hindi pwedeng mangialam ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito mismo ang naging paliwanag natin sa mga previous videos natin, mga kababayan. Ito ngayon ang sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng Supreme Court. Nakakaintindi siya more than anyone else, mga kababayan. Yes, sabi po ni Bersamin, Marcos Anya is merely expressing his views on the impeachment move, but it's not dictating the lower chamber to delay the processing of the complaints. Opinion man lang yun ng ating Pangulo na hindi ko anya sinusupport ang impeachment laban kay Sara kasi anyway, si Sara Anya is unimportant. It will be a storm in a teacup. Madaling sabi, magkakagalit lang anya yung mga tao sa isang bagay, sa isang sitwasyon na hindi man importante anya anyway si Sara. Pag sinabing hindi importante si Sara, sabi sa amin sa Bicol, daing kauragi, walang kwentang tao. Ganon mga kababayan ang ibig sabihin ng daing kauragi. Walang kwentang tao po. Bakit niya bibigyan mo yung panahon ng isang taong walang inutil man? Ganon mga kababayan. Pero ayun, interpretation natin. Hindi man talaga yan sinabi ng ating Pangulo yung inutil. Basta ang sabi niya, pinili niyang term, word, unimportant. Pag unimportant, walang kwenta. Inutil. Yan ang equivalent word mga kababayan. Sa Bicol, daing kauragi. So sabi po ni Bersamin, the House has the prerogative niya to endorse the impeachment complaints against Duterte. You know that under the Constitution, the impeachment niya must emanate from the lower house. Okay? Now, if the President has made the statement at all about that process, it is only an opinion that he is stated because he probably, the thinking of the President is that it might be distracting us from our agenda or our move forward. So makakadistract lang. Kaya hindi niya sinusuporta talaga yung impeachment. Yun ang una niyang sinabi. Pero hindi nangulugan na ibablock niya talaga. Kasi nga, mandato ng Kongreso, tama naman po.
Sa point of view ng isang presidente, di ba, ayaw niyang nagkakawatak-watak ang mga Filipino. Yan ang ibig sabihin po ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, the Little President. Itong mga sinabi ni Bersamin, mga kababayan, malamang before siya na nagpapresko, nag-usap na sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At baka yung instruction mismo galing sa ating Pangulo. Ito ang ipariwanag mo. Ito yung posisyon ko kasi inaaposa ako ng nasa Makabayan Black na binablock ko, na ayaw ko. Hindi nila naintindihan yung aking posisyon. Ipaliwanag mong mabuti. Di ba? Kasi sabi ko nga, hindi man magsasalita itong si Lucas Bersamin kung sa publiko, kung walang advice yung ating Pangulo, kung walang hindi alam ng ating Pangulo. Just like this statement of Enrile after na mag-rally po yung INC. These people are alter ego of the President, other self ng Pangulo. Nga sabi natin, tulad ng statement ni Remulla na makikipag-cooperate na yung ating gobyerno sa ICC. Hindi man yun sasabihin ni Remulla na walang basbas yung ating Pangulo. Nag-react si Panelo. Sabi ni Panelo, kung hindi ka niya susunod sa posisyon ng ating Pangulo, sinabihan si Remulla, mag-resign ka na niya kasi kontra yung statement ni Remulla sa naging unang posisyon na niya ng ating Pangulo. O Panelo, hindi mo yata naintindihan o ayaw mo lang intindihin. Hindi man magsasalita si Remulla kung hindi in-advise ng Pangulo. Magsalita ka na niya. Sumusubra na yan. Sabihin mo na bibitawan na natin yung isa sa mga sword of Damocles. Tingnan natin. Di ba? Dito din, another sword of Damocles, yung posisyon ng ating Pangulo, ipaliwanag mo na niya, Executive Secretary Bersamin, na hindi ko man ibablock ang impeachment laban kay Sara para malinaw. Tuloy ang impeachment. Sabi ni Bersamin, we cannot dictate on the lower house. It is a co-equal. Belongs to a co-equal branch of government. All we are saying, the President was saying to the lower house, this is my position. Pero hindi nangangulugan na didiktahan ng palasyo, didiktahan ng Pangulo, ang Congress, ibablock niya na hindi i-impeach si Sara. Trabaho yun ng Kongreso. Yun din ang sinasabi ng majority members. Kaya ang tamang reading, mga kababayan, ito yung tamang reading, yung sa akin, mismo yung ating Pangulo inamin na kulang sa panahon. Ibig sabihin, wala sa timing. Ang nasa ilalim ng wala sa timing, hindi pa nahihilot yung majority members ng Senado na i-convict si Sara. Pag nahilot na po yon, hindi ko sinasabi kung sino ang hihilot ha. Alam na ninyo siguro kung sino yung mga may interest na dapat ma-impeach si Sara, matanggal. Di ba? Pag nangyari na yon na may numero na sa Senado, to convict Sara, bigla na lang yan mag-a-announce yung majority members ng Congress na pirmahanan anya namin, na send na namin, o magpapapress con, at sasabihin, pirmado na anya ng majority ng Congress ang impeachment laban kay Sara. Ganun lang yun po. Yan yung malinaw na na naging payag ng ating Pangulo. In an interview in Burauen, Leyte on January 17, Marcos said it would not be practical to push for Duterte's impeachment, citing the very poor timing of the move given that the midterm elections would be held this year. So malinaw, hindi kontra sa impeachment yung ating Pangulo. Kontra siya na i-impeach ngayon kasi poor timing, wala sa tiyempo. Pero pag nakita niya na okay na, sige na, tanggalin na yan. Impeach na yan. Babas-basa na yan ang ating Pangulo. And I think itong statement ni Bersamin is a green light to Congress. Naintindihan na ninyo mga DDS? Ano kayo ngayon? Weak president yung ating Pangulo?
Wise yung ating Pangulo, magaling na presidente, at hindi siya nagpapasindak sa inyo. Presidente, magpasindak sa inyo. Pakinggan natin mga kababayan yung press con published by Inquirer and RTVM po ni Bersamin. He cannot do that because it is the discretion of the collective of the lower house. Decide to initiate, there is no way of preventing that. According to Bersamin, the president Naintindihan na ninyo? Know that under the Constitution, the impeachment must emanate from the lower house. Okay? Now, if the president has made a statement at all about that process, it is only an opinion that he stated because probably the thinking of the president is that might be distracting us from our agenda and our move forward, no? in November 2020, Ano kayo ngayon? Impeach Sara na. Yan ang ating reading mga kababayan sa statement na pinalabas ngayon ng Palasyo Malacanang. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.